Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway isang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag tumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sang Lunes, Subo, Oktubre 27, tuig 2025. Hindi Last week na sa bulan sang Oktubre. Fine weather kita diri sa may syudad sang Iloilo, pero kung kahaponanon kagabihon sa pila ka mga lugar sa probinsya mabatyagan sa Quiapo na pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan. Sa aton mga kauturan halong gida. Makaugang mula sa imo. Buong semana madamo kita sa mga talalupangdon ng mga balita para sa inyo. Basta Lunes gani damo gid sa mga balantayan nga balita. Saan nagdigad yang weekend. Actually sa Friday nag-alboruto liwat ang Bulkan Kanlaon sa may Negros. Damo mga areas dito ang naka-experience sang ashfall. Igugma untag Tungod sa sining volcanic eruption nga luntad, no? Dira sa may Bulkan Kanlaon daw wala man niyaga pahuway si Kanlaon man. Tapos ni Kanlaon daw isa lang kadlaw interval kuan man ang Bulkan Taal man ang nag-alboruto. Amo na nga ang concentration subong dito sa may area sa Negros Occidental dito ginakatutok ang aton subong nga mga pinaka mga ensyas ang gobyerno agud monitoron ining paglupok sang Bulkan Kanlaon. ang dugan ko inday. Dito sa Quiapo ang mga area sa palibot may mga abo na bisan ng ila supplies ng tubig apektado. Siguro ang iban sa mga buluthuan nila base may mga abo to tinaban-taban kung may klase subong manilhig pa ng mga estudyante kag pila ka mga manunudlo. Away. Pangabuhita. Sa piya ka bahin subong nga semana ginalauman ang amat-amat nga pagdagsa sang pila ka kauturan nato no agud magpadulong sa mga sementeryo sa pagpanglimpyo sa mga public ug private cemeteries naton kay ti lapit na lang ang selebrasyon sang undas sa weekend na ang Fiesta Minatay. Sa nabigad kabisita ta sa mga caretakers ug mga sepulturero sa public cemeteries hindi pa gawa masyado kadamo no ang mga nagapadulong agud na palimpyo pero subong nga semana ginalauman gid ang pagdadamo sa mga magabisita kay ting ibandra gusto nila nga sa ila pagpadkadto sa November 1 kag 2 mahipid matinlo malimpyo ang mga lulubngan sa ang pila naton ya ka mga himata nga nagtaliwan in preparation sa selebrasyon sang undas. Karon alas 10 may ara sing presko ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office kung ano ang mangin plastada, especially sa mga traffic rerouting pag pagsirado sa mga karsada sa pinaka mga dalanon
malapit sa mga sementeryo. Bantayan karon ang announcement sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office Hindi makatulog. sa ila siniya nga deployment kag pagpatigayon sa nga traffic rerouting sa mga nagapanguna kag dalagko nga sementeryo sa syudad sang Iloilo. Sa imong na. Ang aton nga LTO kag LTFRB sang nagdigad pa nga semana nagpahamtang man sang passenger assistance desk sa nagkagayon-lain nga mga terminals diri sa may Iloilo City. Ginasikyar ang mga salakyan naton, mga public utility vehicles naton, taxi, jeep, bus, gina-check kung mga signal lights hindi nag-function, ang ilang mga rueda dira, ang thread niya hindi blano, hindi kalbo, hindi nga bulog. Ginalauman man ang pagdagsa sa mga pasahero subong iya nga semana. Ti may ara sa mga inspection subong. Expect ninyo sa karsada, may ara sing mga team ang LTO, LTFRB, kag sa bahin sang terminal may ara man sang nagalibot agud mag pangusisa kung compliant ang pila naton nga mga transport vehicles. Ako gigawa subong iya nga semana. Kag subong man nga semana nagsugod na ang bakasyon sa aton siniya nga mga manunudlo kag mga estudyante. Pahuway ana isa ka semana si Ma'am kag Sir. Kapoy man ang pinakabulan nga straight nga pag trabaho, no? So hibaloon ta sa balita nagikan sa Department of Education. Tughan ko sa imong nalipay. Hindi mapunggan. Ang detalye sini nga balita, no? Kuwaon naton sa report ni Marian Grace Ereñeta. Yan, good morning. Jen, good morning. Kung masubong nga semana, no, masako ang mga aktibidad diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang dalanon naton no diri sa Iloilo City pakadto di kaina naton no sa opisina. Matawhay Jen. Inibangod nga subong nga adlaw no ginaumpisa sang aton nga pagpatungan sa mid-school year wellness break para sa mga estudyante naton kag mga manunudlo sa Department of Education o kung DepEd sa basic education ini dyan. Sa anunsyo no sa aton nga DepEd Secretary Sani Angara, ginbayag niya dyan nga ti ang ini nga wellness break makahatag sang tion sa mga estudyante naton kag mga manunudlo nga makapahuway, makabawi sa ila kusog and at the same time makaupod ang ilatag sa ka pamilya kag dugang pa diri sang aton mga tigliko madamo sa mga estudyante naton kag mga manunudlo sa iban nga lugar no sa iban nga region nga ti naka-experience na sa bagyo, linog o kontrangkaso diri sa aton dyan sa Western Visayas, particularly no sa Capiz, although nga ti do pila man ka probinsya naton ang nakabatsyag sa epekto sa Bagyo Ramil, ang natamaan dyan sa probinsya sang Capiz. So ini no makahatag ligwa sa mga estudyante kag mga manunudlo naton nga ti makapahuway, makapanglimpyo kita naton no ang epekto sang siniman nga Bagyo Ramil. Ari bara dyan no pamatian naton ang interview naton with Sir Hernando Escolar Jr. Ano bala ang tinutuyo no sang sini nga pagpatuman naton sang aton man yang wellness break. Given the fact that makaapoy madamot sa mga activities sa natin sila ng mga manunudlo pag learners, so they need a break man, no? So really, ang hihingan sa atin sila ng academic quarter 2. So, kung ano sila ito, sem break ba kung sa college pa kita. So, pagkapos ng academic quarter 2 on the 24th, o 1 week, tapos balik naman sila on November 3, which is start naman niya sa academic quarter 3 ngayon. So, ginhabi dyan ang payag ni Sir Hernando Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6. So, ang aton wellness break, umpisa subong nga Lunes, October 27 until October 31 ini siya, Biyernes, pero ti considering nga November 1 and November 2 holiday, bangod ma sa All Souls Day and All Saints Day, magabalik ang aton nga mga estudyante kag aton man nga mga manunudlo on November 3. Sa mga non-teaching personnel dyan, pwede makapatuman sa work from home arrangement, pero tubtob lang ini duha ka adlaw. So within October 27 to 30, dapat dira mapatuman sang ila nga wellness break ang mga non-teaching personnel naton dyan. Ti dapat gumiton din na sila pagpahuway. Na-mention mo to kagina nga kaluluoy ginang iban ng mga eskwelahan kay nabahaan siguro nagtalabas sa atong iban ng mga kagamitan. Ang wellness breaks ng aton ng mga manunudlo, ba't iti kung gamiton lang nila agad magpanglimpyo o balikan mo, hindi man nila malubos-lubos ng enjoy. Pero dapat gamiton nila no, sa mga estudyante,
talagsa man lang na mamihatag Yes. sa kaugalingon mo ang break mo Yes. ganin ng katuyuan nga parang pagbalik mo bala daw sila no inspired sila energetic kag kabudlay man sa trabaho sa aton mga manunudlo kag daw ka timing man kay kun hindi ka magsala daw sa nagdigad daw na-announce na to nga ang PBB sa mga teachers na i-release. So, buong tion yung i-enjoy da ang ining isa ka semana pagbalik sa November 3 galing, bawi lang kita. Correct. Sakto na dyan, no? Isa ina sa mga hulat-hulat sang aton nga mga manunudlo, no? Baga nila kabay pa nga hindi magduman ko, no? Sa November 15, kay Basido, mabudlaya sila magasto. Pero amo na dyan, isa sa mga hulat sa mga manunudlo natin ang pag-release ang ilang PBB and sa mga manunudlo naman, no? Nga tiluyag yung magbalik sa eskwelahan. According to Ricky Sir Hernandez, prerogative nila ini. Wala sila gina-pressure nga magbalik. For example, abi nga may ara sila kinang nanatapuson o kung paglimpyo, hambal ni Sir Hernani, wala sila gina-pressure nga ubrahon ina on the day or between no sa pagpatuman sa wellness break dyan. Nami gani kung kapamati sila sa aton yan sa Iloilo Morning, ang mga establishments bla, kung mga teachers ang mga clients kung may daw makarelax sila, tagain nyo sila discount. Yes. Para deserve ginaya sa mga teachers, bisan masahe lang mo. Masahe sa pagkaon. May mga establishments kita nga halimbawa sa Teachers Day bla yan. Nag-ano sila no sang nagligad ng mga binulan, may ara nag-offer no. Bisan manicure, pedicure. Kay National Teachers Kaya Month. naka-insindi sila bla sang ka-importansya man bla. Balanta naman kung ano kabudlay trabaho sang mga manunudlo ta. Sa subong at least may break sila. Kag makabulig gid na kung ang aton nga mga institutions nagabalikid sila. Di ba? Ma'am, sige 20% discount kadi sa imo nga pariban ka sang hair mo kung ano da nga nga maka-relax ang aton sini nga mga manunudlo para nga makaano sila to. Experience man nilang break sa ila sini nga trabaho. Yes, correct na dyan, kiti kung summer lang dyan. Bala natin mga manunudlo natin, nagabalik man ni even during summer break ini no, isa ka semana, kabay pa nga ti ihatag nila ini tion para nga ti maka-relax sila. Kagang aton nga regional office dyan sa Department of Education, magapatuman man dyan sa ilang work from home o kung mag-a-adapt sa work from home arrangement. Maraming salamat yan sa imo sini nga balita. Report gikan sa DepEd Region 6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Marian Grace Iranieta sa aton mga ma'am kag sir. Gamitan yung gidang wellness break ninyo sa inyo sini nga bakasyon. Para nga ma-relax mo kamo. Isa ka semana lipot lang na mo, matingala ka lang na Lunes subong dugay-dugay Biyernes na, especially nga may padulong ang pista minatay. Pagka November 3, balik naman si Sir kag si Ma'am sa ila siniya mga hulot klasihan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:47 sa aga. Alin sa Department of Education, kung ang tanay pinakaulihi nga sitwasyon dito man niya sa area sang Negros, especially sa mga naapektuhan sa pag-alburuto ni Bulkan Kanlaon. Sa problema dito sa pila ka mga areas, kiting mga source of water mala, halimbawa bubon no ginakuhaan supply sang aton makuturan kiti hindi man tanan na hindi man sila nakabakal kada mineral water may ara mga kuturan ta gasalig sa bubon sa puso o kon bomba dinaapektuhan dito especially nga nagulan pa tigin anod siguro ang mga ash bla mga abo sa pila ka mga source of water di daw kinahanglan dito sang pila ka mga lugar ang matinlo nga tubig hibaloon ta sa area sang Bago kay daw may amoy concern no sa pila ka mga barangay kasunod sining paglupok sa Bulkan Kanlaon. Sa detalye sang balita ni JP Hebas. JP, good morning. Good morning, Jen. Nagpalabot sa ilimyon nga tubig ang Bago City Government sa mga residente sa barangay Mailom nga apektado sa liwat nga paglupok sa Bulkan Kanlaon. Pilagid ka mga purok sa nasambiti nga barangay Jen. Naka-record sang ashfall sa nagligad nga Biyernes kag sang Sabado kasunod sa liwat nga pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon. Sandig sa assessment sang Bago City DRMO kag sa nasambit nga barangay apektado sang ashfall ng pila ka mga ginakuhaan sang tubig sa pila ka purukok sang sina nga lugar. Bilang paano nga bulig dyan, nagpalabot sang 10,000 ka litro o kuna pulo
ka litros ang tubig limnon ang gindala sa city government sa barangay. Samtang ginpasiguro ni Bagong City Mayor Maya Tagaliana nga handa nga magpadala ang city government sa duha nga supply kung kinahanglanon. Magluwas sa Bago City Government Gen lakip man sa mga nagabulig karon sa area amo ang DOH o na Department of Health Negros Island Region Center for Health Development. Sila ang naghiwat Gen sa isa ka field visit agud nga hibaluon man ang health situation sa mga apektado nga area. Sa nagdugang Oktubre 25 kaupod sa NIR team ginpanulungan ni Sir Adrian Holt Ramos sa ila sining Assistant Regional Director ang pila ka mga apektado nga barangay sa Bago City ang mailong iluhan kag maaw sa diin sila ang ginupdan sa DRRM sa Bago City. Sa nasabing aktibidad ila nga ginparagtag ang mga face mask sa mga residente kag ila man nga gin-check ang health conditions sa komunidad para nga masigurado kag mahatagan sa nagaigo nga response ang kinahanglanon sa mga pumuluyo. Ang Bago City Primary Care Facility nagapalay naman sa pagtrabaho kaupo ng Department of Health para nga mahatag nila yun ang mga kinahanglanon sa mga apektado nga residente. Maraming salamat, Jape, sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nabatian balita ni JP Hervas. Di kuan subong wellness break to. Pero sa mga lugar nga malapit sa Bulkan Kanlaon, sige gito gorong pinanilhig kag pinanglimpyo. Especially nga may asphalt, tikon ang abo na kadaan, once mabasa sang ulan, gatiga na. Hindi nahingagaw na sa mga LGUs dito nga samtang wala pa ulan, kag mahumok pa, anong na, nang i-bulldoson mo na, paigad. Sa mga areas, wala nga daw madamol gidang asphalt. Amo nang sitwasyon. Dito sa area, sa pila ka lugar sa Negros Island Region, damo sa mga barangay dito nga naapektuhan kasunod sining paglupok sang kanlaon. Maayo lang gani kay daw hindi tama gid kadako sang iya sining eksplosyon. Ang abo medyo limitado lang ang iya sining nga volume abi no sa pagtupa sa pila ka mga lugar. Pero ti hazardous ina kung mahaklo mo ina wala ka face mask, bisan pa ang sulfur nga nagagwa sa iya siniya nga crater sa mga may ara sing health issues, immunocompromise, may hapo kabe, hindi ni pwede, delikado ini sa imo siniya nga ikaayong lawas. That's why nga very important gid ang pag-wear sang face mask at ang pag-inom sang matinlo nga tubig. Tingnan nimo ang ginaimnan nyo na nga bubon open. Tapos, ang abo nagtupa sa source ng water ng inyong ginapuan, sa inyong ilimnon na tubig, gamiton mo sa pangluto o ang iba nainom nila ini direkta, ito paanad-anad nam lang na, maka hindi tanan may source na mineral water sa water station. Kiti, halimbawa, kung sa Banwa kaya naiguan o kung sa syudad, kamo ka mabaklan sang tubig, no? Mineral water inyo ginainom. Pero sa mga kabaranggayan, bumba na iya kaga bubon ni ara pa na iya ang mga ginakutkot nga bubon na bla nga nagaawas ginasagob na sa aton nga mga kauturan, especially sa mga nabukid nga mga areas. Di kon makontaminate karon sang abo, ti kung magsulod sa lawas mo, mainom mo abe, yung siyempre may ka problema ang imo nga tiyan. Una nga ang aton sining Department of Health in coordination sa nagkalain-lain nga local government units, ginamonitor gid no ang source sang tubig nga ginausar sang aton nga mga kauturan kay budlay kon mag-outbreak kag magsinakit ang mga tiyan sang aton sa mga kauturan. Luwas ka sa bulkan, luwas ka sa paglupok sang bulkan kay hindi man na muna ka kakusog, pero hindi ka luwas sa sakit sang tiyan kag kun ano man dira nga balatian, ang imo nga digestion maapektuhan. Muna ang hindi gusto matabo sa aton nga mga ahensya ng gobyerno, partikular sa Department of Health. Tubig na yan, importante na yan. Makasurvive ka sa tubig mo.
bisan wala ka sa pagkaon sa malawig nga tinion kung ginauhaw ka. Inom ka tubig, mauloong pawan ka. Muna nga importante gid ang matinlo, limpyo nga source sang tubig. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 sa aga. Wala na kita sa nabilin pa nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Bantay ka mo ha sa mga advisories nga ginapagawa sa aton sini nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluhan in relation sa nagilapit nga pagsaulog sang Piesta Minatay. Please be guided sa mga rerouting, mga pagsulundan sa pagsulod sa patio, hindi magdala sa mga patalong, mga magahod nga sound system, mga kasubong sina, makahulubog nga ilimnon, subong ini ang simana, subong ang inadlaw nga iga-release ina sa aton sininatungdan nga mga LGUs para nga makapreparar kita, kung mangin aware kita, kung ano ang aton nga paghimuon kag pagdalon sa mga sementeryo. Nagsa ginaya ang mabisita sa mga sementeryo, kag ang aton siniya nga mga terminals ginalauman man nga magdagsa. Kasunod sa selebrasyon sang Undas. Ti importante nga priority gid naton safety sa aton sini nga makauturan. Safety and security, mga likaw sa kinagamo, aksidente, damo daan kita mga ginapang report halos kada adlaw. Wala lagi kadula vehicular accident. Ang masubo da kay kalamatay gid ang iban sa nagbigat to may mga insidente dito nga nagano no daw sobra pulo sa lakyan sa may aklan to nagkarambula. Basta wala lang isang away. Muna ang mga importante gid ang pag-check sa aton siniya nga mga salakyan sa tion nga magbiyahe kita, magbakasyon kita, especially kung long drive, layo imo kladtuan. Kung driver ka, hindi ka magpatuyo-tuyo, hindi ka magpakapoy-kapoy, mapulaw ka tapos pagkaaga malong trip ka, dapat ikondisyon mo gidang imos ni nga lawas. Sa imo kagayon. Tulog ka maayo, kaon kasing maayo, focus sa dalan, bisan hinay-hinay lang, hindi lang patama ka dasig. Importante, safe ang destinasyon, malabot. Ay, gali na Importante gid ang safety sa aton sini makotoran, especially subong nga season sang pagbiyahe. Wellness break sa aton mga manunudlo, mga estudyante, wala man klase, ito laban-laban. Damo kinisang mga schedule subong pabakasyon, subong nga semana, diretso na lang, ulayho na lang sa selebrasyon sang Undas kag Piesta Minatay sa weekend. Salamat gid sa aton sini mga kauturan nga nagaupod sa aton sini pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga ang iban pa nga mga balita. Bantayan na lang diri sa aton nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako nagid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.